Yun, sa magandang araw po sa inyong lahat mga par, no? So welcome back sa ating munting channel, and for today's video meron tayong ginagawa dito isang BGL, and BGL 32 LED TV. Ayan, balik China TV to, mumurahin to, makikita natin sa may mga sa mall, no? So yung problema nito is wala po siyang power, wala po siyang standby, kasi walang power, wala din standby, no? Ayan. So, bali, tinanggal natin siya, tinroubleshoot natin. So, yung naging sira niya, na nakita natin problema, is yung kanyang, ito na po yung problema niya. Ayan, ito po yun, yung MOSFET niya, dun sa primary, at yung resistor na to, yung point something yan. Ayan, number ng resistor na yan. Point, ano yan, 27.27. And yung kanyang PWM na maliit, ito, yan yung naging problema. So para hindi na tayo mahirapan sa paghanap niyan, so ang ginawa natin is, yung resistor lang yung pinalitan natin ito. Ito, sana yun, ito, nilagyan natin yung resistor dito, tapos gumamit na tayo ng 4 wires. So marami na po mga, kung dahil dito, dahil sa module na to, marami na po tayo mga nare-repair na mga LED TV, no? So kung wala siguro yung 4 wires na to, or hindi natin to nahanap, or hindi pa natin alam kung may ganito pala, syempre maraming mas lalala yung mga TV na nakatambak dito sa shop, no? So napakalaking tulong po ng 4 wires na to sa buhay ng isang technician sa isang shop, no? Kasi kung wala to, siguro hindi tayo makaka-repair ng mga power supply problem. Kapag yung problema ng power supply is yung malala na hindi na talaga kaya pa i-repair, so ito yung 4 wires, ni-rescue ng 4 wires yung power supply para paanda at magamit natin ulit yung unit, or kapagana ulit yung unit at magamit ng customer. Syempre pag nakuha ng customer, sige nga makakapera yung technician tulad natin, no? Ayan. So yung connection pala nito, babanggitin natin yung connection nito. Syempre yung blue at saka yellow, secondary side yan. Tapos yung black at saka itim, yan yung primary side. So itong black na to, yan sa may filter, sa may main filter natin dito sa may negative side. Tapos yung pula naman is yung drain ng ating MOSFET, bali yung supply, yung pinaka-source, yung drain nya, kasi iba yung source eh. Ayan. Tapos ito na po yung connection nya, ito yung nilalagyan ng MOSFET. Wait, on. Ayan, ito yung dito nakalagay yung MOSFET, tapos dito natin ilagay sa may drain yung pula nya. Tapos ito namang blue, yan yung ground sa may secondary. So dito po siya. Dito na tayo kumonekta agad sa may filter nya. Ito yung filter sa may 12 volts. By 12 volts po yung ginamit natin, kasi yun yung pinaka main supply sa may secondary, sa may filter na to. Anong number nito? So 470 UF over 25 volts. Ayan. So yung yellow, syempre dun sa kanyang positive side. Ayan. Tapos yung blue sa may negative side. And then yun nga, napagana natin tong yung secondary natin, yung 12 volts lumabas, pati yung supply ng backlight. Pero wala po rin siyang standby. Bali, wala po siyang standby ulit. Wala pa rin standby yung unit natin. So pakita natin, kabit ko lang muna to, tapos check natin yung voltahe para makita nyo na wala talaga siyang standby kahit na meron na siyang 12 volts sa may secondary niya. So ayan, nakabit na po natin yung board natin. Ayan, no? Tapos naka-ready na rin yung tester natin. So saksak natin yung unit. Wait, medyo matigas. Ayan, nakasaksak na siya. So dito tayo, tingnan natin yung secondary kung nakakaroon na nga ba ng 12 volts. So meron na tayong nasukat na. Yun, meron na siyang 12 volts. At saka meron na rin tayo nasukat na 5 volts dito. Ayan, o, 5 volts. So yung wala, etong LDO na to, ayan. So wala po siyang supply. Ayan, wala. Off na natin yung flash kasi nakakaduling. Ayan. So wala po siyang, tutok natin ulit. So wala po siyang supply. Ayan. Zero yung voltahe niya, yung ilaw para natin. Tapos wala po siyang standby, oh. Ayan, kahit nakasaksak na po yung unit natin,
wala po siyang standby. So ibang mga supply dito, ito yung ano kasi, ito yung ito yung 1.8 sana, pero wala. Ito naman yung 1.2. Yan, 1.2 wala rin. Tapos yung ano natin to, 3.3. Ito yung 3.3. Ayun, wala po siya. Wala po siyang 3.3. Kasi yung mga voltahe na yan, itong 1.8 saka yung 3.3, kailangan pa ng switching yan eh. So yung posibleng problema nito is yung switching na galing sa may MCU natin, or dito sa switching ng LDO na ito. Baka kulang to ng switching, or kulang siya ng voltahe, kaya wala po siyang standby na mapapalabas ito sa may screen natin. Ito sa may indicator natin, no? Pero meron na po siyang 12 volts. Ayun, meron na po siyang 12 volts, oh. So na secured na po natin yung primary side, pati yung secondary meron na tayong 12 volts, pero wala pa rin standby yung unit natin. So puputuloy natin yung video, bali gagawa natin to ng part 2. Ito troubleshoot natin yan kasi meron na tayong mga na-discover paano natin mapagana yung unit, paano natin mapa-standby, paano natin mapapa-under ulit yung unit na to. Ayan, so meron na tayong bali nagawa natin to, pero pahatiin natin yung video. Bali ito na lang yung video muna ngayon, tapos yung full troubleshooting nito is dun sa ating next video, no? Ayan, so hanggang dito lang yung video natin. Salamat sa mga natsaga nanood, no? May God be with us always, and this is your service, the technician. Peace out.